sa paano nagiging anak ng demonyo ang tao. Not physical, no? Pero literal na nagiging anak ng demonyo ang tao sa paanong paraan, spiritual. Sa paano, ano yon? Pagkakasala, John 3:8, no? So, para maklaro lang talaga ni Pastor Val, kasi parang hindi talaga maunawaan ni Pastor ang Biblia eh. So, tulong ko na lang sa iyo to, Pastor, para maunawaan mo, Pastor, no? O, ito yung spiritual sense, no? Na nagiging anak ka ng dyablo dahil sa kasalanan. Kaya nga, sabi sa 3:10, sa John 3:10 nga, tinawag na devil's children yung mga nagkakasala. Literally, no? Yung nagkakasala, literally, nagiging anak ng dyablo, but not physically. Dahil tinanong mo nga ako, kung hindi ba pwede maging physical na anak ang tao ng demonyo, sabi ko, yes, bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, no? O tingnan natin, basahin natin ang pahayag natin Panginoong Jesucristo sa Lucas 24:39. Alam naman natin na ang demonyo, espiritu yan, no? Alam naman natin yan. O, ano ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 24:39, no? Wait lang ng 24:39 ng, ayan, hindi pa pala napasok, ng Lucas. So, ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, no? Ayan, no? A spirit hath no flesh and bones. Kaya paano maging physical kung ang espiritu walang laman at buto? Hindi physical, spiritual, but literal na nagiging anak ng demonyo ang tao kapag nagkasala. So, that's mean that hindi lang si Cain ang naging anak, ang lahat ng nagkakasala. Pero hindi lahat ng nagkakasala ay inanak ng serpente o ng demonyo o ni Leviathan physically, kasi nga wala siyang laman, wala siyang buto, kasi espiritu ang demonyo eh. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Bag sauce in hand. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag, Pastor Valer ng End Time Church. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat, Brother Rasya. At sa gabing ito ay isang kaluguran na karoon ng desisyon dito sa paksa na ito. At muli ang inyong kapatid, Brother Val ng End Time. Dito po sa presentation natin, bibigay po tayo ng mga puntusan bilang mga ebidensya natin, na sa Genesis kasi nagsimula ito, na kung saan sa Genesis chapter 3 na binabanggit natin, noon nagsimula ang lahat ng ito. So dito po sa presentation natin, bibigay po tayo ng mga mga pahayag na bakit sinumpa ng Diyos ang reproductive system ni Eva. Di ba? Kasi bago ipinanganak si Cain at saka si Abel, bago nagkakilala si Adan, yan muna ang ating bibigyan ng pansin. Bakit sinumpa ng Diyos ang reproductive system ni Eva? Dahil sa kanyang kasalanan, sa pagkakasala nila na yung pagkain ng prutas na ito, ng bunga na ipinagbabawal ng pagkaalam na mabutit masama. At may alam natin sa Biblia, dapat kung ano yung nagkasala, yun ang parurusahan. Di ba? Ganun naman talaga sa atin eh. Pag sa batas, kung ano yung nagkasala, ano yung pinagkasala mo, doon ka dapat parusahan kasi
sa batas mayroong tinatawag na yung parang mata sa mata, 'di ba, ngipin sa ngipin. O kung ano yung kaparusahan, yun talaga. So dito napansin natin na hindi po yung digestive system ang isinumpa o pinaparusahan na magkakaroon siya ng kahirapan, si Eva, no? Kundi yung kanyang reproductive, yung kanyang sistema ng panganganak. Ayan, isa yan sa mga tinitignan natin dyan. Kaya dito nakita natin na nasangkot yon sa kasalanang ginawa ni Eva, no? Kaya dito napapansin natin na nagiging malinaw ito na alam natin kung ano ang reproductive system ng babae, yung kanyang dinatawag nating sinapupunan, 'di ba? Kung saan nagkakaroon ng bata. 'Di ba? Katulad ng ating kamay, pag yung kamay natin ang nagasgasan, binibendahan natin. 'Di ba? Ganun din naman sa Genesis, sa Eden . O kung yung bibig ang nagkasala dahil sa salitang pagkain ng prutas o bunga, dapat yun ang dapat tinarget ng Diyos. Dito mapapansin pa natin mga kapatid na hindi talaga yung bibig, no? Ang nagkaroon ng problema dito dahil hindi yun ang nagkaroon ng kahirapan. Mapapansin natin na sinabi pa rito ni Eva, nasabi ni Eva, no? Niloko ako ng ahas. No, niloko siya ng ahas at kumain siya. Alam niyo mga kapatid, yun ang nangyari diyan . Niloko siya ng ahas, dinaya siya, at alam natin, sabi niya, the serpent beguiled me. Siyempre, pag lulukuhin ka, hindi niya paalam sa'yo na lulukuhin ka niya, di ba? Hindi niya papaalam yun. Kaya dito, mapapansin natin mga kapatid na nalinlang siya rito. No, at nalinlang siya, yan yung ating nababasa, na nalinlang siya ng isang bagay. Tignan natin muna yung spiritual dito para makapunta tayo sa literal na binhi. Sa spiritual mga kapatid, mapapansin natin sa unang Korinto 11:2-3. Ganito ang mababasa natin sa Korinto, di ba? Binabanggit ni Apostol Pablo doon na sabi niya, ako'y naninibugho sa inyo na may makadiyos na paninibugho. Ibig sabihin, pagsiselos. Sabi ni Apostol Pablo, bakit mga kapatid? Sapagkat sabi niya rito, sapagkat kayo ay inihaharap tayo ni Apostol Pablo bilang asawa. Ihaharap tayo bilang asawa kay Kristo. Spiritual to. Ibig sabihin, kung ang spiritual, mananatili kang birhen sa spiritual para kay Kristo. Pag ibinaba natin sa literal, meron palang nawala rin kay Eva. 'Di ba? Kasi actual naman talaga, hindi naman lalabas si Cain, hindi lalabas si Abel kung wala talagang actual na talik. Kaya pag nakita natin sa spiritual, bakit sinasabi ni Paul na kailangang manatiling birhen ang iglesia rito o yung mga believer sa spiritual na huwag kang mapasukan, huwag kang magalaw ng ibang lalaki o huwag kang wag malagyan ng ibang binhi ang sinapupunan mo. Dapat manatili kang birhen. Ba yun ang sinasabi ni Apostol Paul dito, na sinasabi niya na maging malinis ka. Pag ang isang babae malinis yan, o kaya may asawa talaga siya, hindi pwedeng papasukin ng ibang binhi yung sinapupunan niya. Hindi siya pwedeng magpagalaw sa iba. Diba? Kasi yun ang literal . Ang literal niyan, kung malinis kang babae, na nanatili ka na tapat sa husband mo, walang ibang binhi na papasok sa sinapupunan mo. Kaya itinaas ni Paul sa spiritual . Kaya ang sabi rito ni Paul na maiharap kita bilang isang malinis na birhen kay Kristo. Ngunit natatakot ako baka sa anumang paraan kung paanong dinaya ng ahas si Eva. Tignan nyo, ibinaba ni Paul doon kay Eva sa Eden. Ang sabi ni Paul kung paanong dinaya ng serpent si Eva. Diba? So nakita natin yung spiritual at saka yung actual na kaganapan, yung literal, ay talagang pwedeng magtali ito. Kasi babae si Eva nadaya talaga siya, nalinlang siya rito. No? At sabi ni Paul, dapat ganun din daw na manatiling birhen ang iglesia, na huwag may mga gumalaw sa'yo. O kaya pasukan ka ng ibang binhi rito. Kaya ang sabi niya, ngunit natatakot ako na baka sa anumang paraan kung paanong dinaya ng ahas si Eva sa pamamagitan ng kanyang katusuhan
ay masira ang inyong pag-iisip mula sa kasimplihan kay Kristo. O yan, nakita natin mga kapatid yung statement ni Apostol Pablo. Kaya dito, makikita pa rin natin mga kapatid na yan talaga ang punto ko dyan, punto por punto ko dyan, na hindi talaga anak ni Adan si Cain dito. No? Kaya dito, mapapansin natin na si Cain, nagdala siya ng mga bungang handog, mga prutas sa kanyang pagtatanim, pero tinanggihan na Last 3 minutes. Hindi siya nagdala doon. Samantalang si Abel, nilingap siya ng Diyos, nagdala siya ng tinatawag na bunga, no, mula sa kanyang pinagpagalan. Kaya dito may mapapansin tayo ng mga iba-ibang bunga, no? Iba-ibang bunga na makikita natin na katulad ni Abel, nagdala rin siya ng panganay doon sa pinagpagalan niya sa pag-aalaga at nilingap ng Diyos yon kasi related sa blood yon, no? Kaya dito mapapansin po natin na nung naipanganak si Cain mapapansin natin iba ugali niya, no? Meron siyang ugali o nature at meron siyang nature ng pagpatay at kasinungalingan na nagkaroon siya ng marahas na ugali. Bakit? Pinatay niya ang kanyang kapatid dito. Kaya mababasa natin yan sa Genesis chapter 4 verse 8-9 na yung ugali ni Cain at ugali ng kanyang ipinakita na naging marahas siya sa kanyang kapatid, yan ay hindi ugali ni Adan. Kasi kung ugali lang naman ang pag-uusapan natin, hindi naman mamamatay tao si Adan, di ba? Si Adan ay hindi naman wala siyang ganong nature, no? Walang ganong nature si Adan kung mapapansin natin mga kapatid, no? At dito mapapansin natin saan kinuha ni Cain yung ganong ugali na naging marahas, pumapatay siya, maliban doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John 8:44 na sabi niya, kayo sa ama ninyong dyablo. Ibig sabihin, nakita ni Kristo yung ganun ding nature, yung ganun ding ugali, no? Na meron din si Cain na siya ay nagsinungaling din sa Garden of Eden. So diyan nakikita natin mga kapatid yung mga bagay na yan na sinasabi natin na related din sa sinabi ni Paul na dapat manatili tayong berhen. Kasi kapag ikaw ay believer, nagpapasok ka ng ibang binhi sa spiritual womb mo, hindi ka na magiging berhen doon. Katulad din ng iglesia o literal man na hindi dapat pasukin. Nga ito pa ang punto natin dito. No? Na nais natin iitindig ito. Dito sa James 3:12, binabanggit dito sa James 3:12, no? Kaya sabi ko, hindi anak ni Adan si Cain eh. Bakit natin sinabi? Kasi sabi sa James 3:12, hindi gaya ni Cain na siya ay sama-sama. Bakit sinabi ito ni Apostol James na si Cain daw ay Time. muna sama-sama? Tapos na ba, Rasya? Yes, bro. Okay, sige. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Pastor Val ng End Time Church at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Yesumar ng Catholic, your time start now, bro. Yes, maraming salamat Bro Rush at maraming salamat Pastor Valer. So, nabanggit mo Pastor no na by the way pala Pastor no, ano lang muna to no, tawag dito, premise lang to na katanungan Pastor no, kung sangayon ka ba dito ayon sa Biblia no, oo hindi lang naman to Pastor, kung sangayon ka ba dito Pastor no, ayon sa Biblia sa Kawikaan 3:5 no, na sabi ng Biblia, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sangayon ka dito Pastor o hindi ka sangayon? Dahil Biblia yan, yes, sangayon ako, nakasulat yan at nababasa. Yes, sangayon ako. Ayan, yan lang naman ang confirmation, Pastor. Maraming salamat sa pagsangayon, Pastor. Yes. So, dito, Pastor, nabanggit mo, no, kanina lang, nabanggit mo na hindi anak ni Adan si Cain.
Nabanggit mo ito kaganina, no, na hindi anak ni Adan si Cain. So, mayroon akong babasahin, Pastor, na isang isa pong dictionary, Bible dictionary, no, na ang sabi dito, Pastor, ay ganito, no, makikita mo naman dyan sa screen mo, no, the first Adam, the first human being, the father of humanity. Then dito sa baba, Adam's with Eve was created from his rib. Eve bore Adam's children, Cain, Abel, Seth, and others who are unnamed in the scripture. So, kasama si Cain na sinabi ng mga scholar na anak ni Adan. So, meron ka bang may papakita sa amin, Pastor, na si Cain ay hindi anak ni Adan na sabi ng mga scholar? Meron o wala? Okay. Wala akong may papakita sa iyo ayon sa sinabi ng scholar, pero meron sa Bible. Kasi yung binasa ko kanina, na ayon sa Biblia, dito sa James na binabasa natin sa 3:12, si Cain ay mula sa masama. So kung titignan natin, si Adan ay anak ng Diyos. Hindi naman masama si Adan. Next question. So hindi masama si Adan. Paano? Okay. Sige, thank you. Next question. Thank you. Okay, nagsasabi ka ba ng totoo, Pastor, na sinabi ni James na si Cain hindi anak ni Adan? Sinabi ni Santiago na si Cain hindi anak ni Adan? Kasi sabi mo, mababasa sa Bible sa James eh. Sinabi ba sa James 3:12 na si Cain hindi anak ni Adan? Sinabi o hindi sinabi? No, letra por letra hindi sinabi. Pero pag binasa natin, bakit sinabi ni Apostol James na si Cain mula sa masama? Titignan natin sa Eden, masama ba si Adan? Hindi. Bakit si Adan ay anak ng Diyos at larawan ng Diyos? So dito pa lang makikita natin saan galing to si Cain. Hindi naman masama si Adan. Larawan nga siya ng Diyos eh. Ayon sa wangis. Okay. By all honesty, Pastor, sa iyong pagbabasa sa Bible, by all honesty, Pastor, ano ang sinabi sa Biblia, Pastor? Si Cain anak ni Adan or si Cain hindi anak ni Adan? Alin sa dalawa? Yes. Dito sa James na binasa, kababasa ko pa lang, malinaw Objection, dito Mr. Moderator. Time stop muna. Na hindi talaga anak time ni stop Adan. muna, Pastor. Si Pastor, time stop muna. Objection muna tayo. Dito tayo sa negative. Ano yung objection mo, bro? Yes, categorical po ang question, Mr. Moderator, no? By all honesty, o with all honesty, no, ni Pastor sa pagbabasa niya ng Bible, ano talaga ang mababasa sa Biblia? Si Cain hindi anak ni Adan or si Adan anak ni Adin? Which is which? Okay, so close-ended question to, Pastor. Ano ngayon ulit yung pagpipilian, bro? Sa Bible, ano ba talaga ang sinabi ng Bible? Yan bang Cain na yan, anak ni Adan, or si Cain hindi anak ni Adan? Any kind version of Bible, ano ang sinabi sa Bible? Anak ni Adan o hindi anak ni Adan? Si Cain. Pastor Val, pipili ka na, Pastor Val, or magka-counter object ka muna? Pwede ko naman kasi sagutin yung sinasabi niya. Oo. Pwede ko sagutin. Okay. So, Pastor Val, anong gagawin mo, Pastor Val? Sasagot ka doon sa categorical na anak ba talaga ni Cain or hindi anak ni Cain? Or doon ka sa 10 seconds na paliwanag agad? Oo. Kasi categorical kasi yung tanong niya ayon sa James 3:12. Actually, yung tanong niya hindi naman talaga mababasa sa James 3:12 yan. Kaya hindi ko pwedeng isingit yung objection again, Mr. Moderator. Okay. Wait lang. Ako muna. Dito, Pastor Val, sa objection kasi kanina, Pastor Val, pinapipili ka niya anak ni Cain or hindi anak ni Cain. Ngayon, kung hindi ka makapili doon, Pastor Val, bibigyan kita ng 10 segundo kung gusto mong mapaliwanag agad or in the next question mo na lang. So, anong gagawin? Wala sa option ang sagot ko ayon sa tanong niya. 10 seconds na lang, Pastor. Paliwanag mo, Pastor. Okay, bakit wala sa option ang sagot natin? Kasi ang tinatanong po ng negative side, kung anak ba daw ni Adan mababasa? Hindi, kasi nga ang nakalagay sa John 3:12 mula sa masama. Okay, sinabi mo na hindi mababasa na siya ni anak ni Cain. Babasahin ko ngayon as a premise. Kaya nga babasahin ko kasi sabi mo kasi hindi siya hindi mababasa na siya anak ni Adan. So babasahin ko ngayon as a premise. Tapos itatanong ko sa iyo kung totoo ba yung sinabi mo na hindi mababasa. Na ito babasahin natin ngayon dito ang sabi sa Bible, no?
Common English Bible to, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. So, sabi mo ganina hindi yan mababasa sa Bible. Sino ang nagsasabi ngayon ng totoo? Ikaw na hindi mababasa? O ang Biblia na nagsabi, nabasa na si Cain pala ay anak ni Adan at ni Eva? Sasagot na ba ako, moderator? Sagot, proceed. Yes, ako ang nagsasabi ng totoo. Kung ang tanong mo kung sino nagsasabi ng tao. Siyempre ako kasi nakabatay ito sa Biblia. Mamaya babasahin ko sa iyo. Nawala sa talaan ng lahi si Cain. Nakabukod ang lahi niya samantalang binabanggit ang lahat ng lahi ni Adan. O pwede kong basahin mamaya sa iyo yan. Mababasa naman natin sa Lucas yan na kung talagang anak ni Adan yan, bakit hindi kasama sa talaang kanan? Next question. Sa Biblia din yan. Next question. Next question. Okay, Pastor, nakalagay dyan sa screen, Pastor. Pinakita ko na, sabi dito, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain because I got him with the help of the Lord. Sinabi dito, si Cain ay anak ni Adam and Eve. So saan yung papatunay mo na siya ay hindi anak ni Adan according to the Bible? Dito sa akin nabasa, nakita dyan sa screen, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. So saan sa Biblia mo mababasa yung sa iyo, Pastor? Yes, meron po tayong mababasa dyan sa Lucas na binabanggit ang talaang kanan, no? Na mula doon sa objection, Mr. Moderator. Anong pababa? Time stop muna. Objection muna tayo, ha? Negative, ano ulit yan? Yes, nagbigay kasi siya ng talata, Mr. Moderator, na mababasa daw sa Lucas. So, i-confirm ko lang kung saan sa Lucas, Pastor, para mabasa natin dito, Mr. Moderator, saan sa Lucas. Okay, pwede mo namang i-click yung talaang kanan dyan sa Lucas, eh. Mababasa mo dyan yung lahi, no? Mula kay Jesus hanggang pababa kay Adan. Hindi binanggit si Cain doon. Wait lang, Pastor, ha? Ganito muna. Ang objection ni Bro John Real, actually, hindi yan objection, bro, kundi clarification doon sa Lucas ba, kung saan ba daw yung eksaktong verse sa Lucas. Pero, Bro John Real, yes, bro. Kung hindi ika-confirm yan ni Bro Valer, kung patuloy pa din siya, is tinatanggap ko na valid yung sagot niya doon sa Lucas kung anong talata. So, Bro Pastor Valer, ika-confirm mo ba anong isaktong talata sa Lucas? Oo, ibibigay ko na lang mamaya. Okay, mamaya. So, since na-interrupt ka doon, Pastor, wait lang, bro. Okay. Bigyan kita ng 20 seconds ulit sa pagsagot, Pastor, ha? Doon sa Lucas na merong mababasa. So, pasok ka, Pastor. 20 seconds. Proceed. Okay, oo. So, doon po nga sa talaang kanan, kasi dalawa yan eh. Meron din sa Jude 14 at meron din sa Lucas na mababasa natin doon mula sa lahi kay Jesus hanggang kay Adan. Mapapansin natin na hindi talaga binanggit si Cain. Kung pwede ka ba namang magiging anak ni Adan tapos hindi ka babanggitin sa lahi? Di ba? Next question. Nasa talaang kanan ka. Okay. Last 1 minute. Okay, so dahil hindi siya anak ni Adan, Pastor, sino ang nag-anak kay Cain? Ayan. Sasagot na ba ako, moderator? Proceed. Okay. Ang tanong niya kung sino ang nag-anak kay Cain. So, ang nag-anak sa kanya, yung mother niya, si Eva. Pero kung mapapansin natin, kung talagang anak ni Adan yan, bakit hindi niya nakuha yung nature ng kanyang tatay? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Another objection. Yeah, hindi ako negative, ano yan? Yes, hindi ako nagtanong ng nature. Nagtanong ako kung sino yung ama, no? Yes, si Eve, given na po si Eve, pero sino yung naging ama ni Adan? Hindi naman pwede ianak si Cain na walang ama. So, sino yung naging ama niya kung hindi si Adan? Okay, yun ang tanong ko, sinong ama ni Cain kung hindi si Adan? Okay, so ang objection mo, Bro John Real, patungkol dun sa pagpapaliwanag ni Brother Pastor Bal, no? Yes. Pastor Bal, meron kang counter objection doon or hatol na ako? Ang tanong niya kasi kung sino. Oo, sasagutin na lang natin. Okay. So ako magde-decide muna ako, ha. Base kasi sa nadinig ko din na sagot doon sa sino, meron naman ako nadinig doon na pangalan or name. Ngayon kung tutol ka doon, Bro John Real, or either correct or wrong, doon ka na lang sa time mo, bro, magpaliwanag kung bakit. Pero for now, bibigyan ko talaga ng time si Pastor Bal ulit na sagutin at valid naman yung answer niya kanina. So, Pastor Bal,
Sagot ka, Pastor Bal. Sino daw, Pastor Bal? Oo, ang tanong niya kasi kung sino. So hindi ko ituturo si Adan na tatay kasi hindi nga naman ni Cain. Ang ituturo ko doon yung hayop, yung serpent. Dahil ang sabi ni Eva, niloko ako ng serpente. No, yun ang talaga sabi ni Eva eh. Alam naman natin yon na yung sinabi ni Paul na dapat manatili kang birhen sa spiritual. Next question. Dahil siya, ang kaniyang ama ay serpente pala, so yun ay ahas, no? Animal. So tatanungin kita, Pastor, anong kind si Cain? Time. Oh. Okay, so dyan natatapos ang 7 minutes na running time natin. At bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Live din tayo ngayon sa 24/7 Open Debate, mga kapatid. Shoutout sa inyo dyan. Kay Yehozaria, kay Ira, kay Artemio, mga kapatid. At kay Joff, kay Espina, kay RJ Santos. At alam ko napakadami ng viewers ng Punto por Punto, no, sa YouTube at sa Facebook at kay Junri din. Junri ba? Tama ba? Yes, bro. Better ko kasing yes, Umar. Mas ano ka sa Yusumar, ano? Oo. So, tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Again, ang topic natin ngayon sa mga bagong pasok dyan sa ating live ay patutunayan ko na si Cain ay hindi anak ni Adan. Yung nagsasalita kanina, tinatanong si Pastor Valer, yung ating affirmative, at magbibigay naman ng unang pagtutol. 10 minutes ito, si Yesumar ng Catholic. 10 minutes, bro. Your time start now. Ayan, maraming salamat, Mr. Moderator, no? So, nakakapagtaka si Pastor kasi sangayon siya na biblically, huwag kang umayon sa sarili mong karunungan, pero sarili mong kaunawaan, pero lahat ng sagot niya sa atin, puro unawa lang niya, no? Hinanapan natin siya ng sinabi ng scholar na si Cain ay hindi niya anak si Adan, or sinabi ba sa mga scholar na ang anak ni Adan ay hindi kasali si Cain? Kasi tayo na may naipakita tayo si Cain. Sabi ng mga eskolar, sabi niya, walang mababasa sa mga eskolar, pero sa Biblia daw meron. Binigay niya James 3. James 3:12. Tinanong natin siya, may mababasa ba dun? Sabi niya, wala. Tapos pinakita ko sa kanya yung Genesis 4:1, no? Nabasa niyo naman, Genesis 4:1, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. Tapos sabi niya, mali daw to, siya daw yung tama. Tapos wala naman siyang naibigay na talata. Nakapagtaka, ano bang uring reasoning yun na mali ang Biblia, siya ang tama, pero wala siyang maipakita sa Biblia na sinabi litra por litra na si Cain hindi anak ni Adan. Binigay niya Luke, and then mayroon pa daw isa sa Jude. Wala pa rin yan dyan. Kasi the Bible, it cannot contradict again the word, no? Sa Biblia, hindi yan magkukontrahan. Sinabi na nga dito, oh. Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. No? So, wala talaga. Wala tayong mabigat na mapagkukunan, no, ng sources sa Biblia na si Cain ay hindi talaga anak ni Adan, hindi talaga anak ni Adan. Imposible yun, no, na sabihin ng Bible na anak niya, tapos sa kabilang banda pala hindi niya anak. So, nagkukontrahan na pala ang Bible. No, at kung titingnan natin mga kapuntos, no, kung babalikan talaga natin ang utos ng Diyos, no, kung sino bang inutusan ng Diyos na magpakarami sa tao? Ang ahas or ang tao? No, mababasa naman natin yan dito sa Genesis 1:28, mababasa naman natin dito na ang inutusan ang mga tao, no, sa 27 na umpisahan. So God created human beings, making them to be like Himself. He created them male and female. Then ano ang utos niya sa mga tao, kay Adan at Eva? Blessed them and said, have many children. So biblically, ang inutusan ng Diyos na magpakarami tao, hindi po ang serpent. No? By the way, ang sinabi ng Diyos sa serpent, hindi naman gumawa ka ng tao Ano bang sinabi ng Diyos sa serpent dito sa 3:14 matapos magkasala si Adan at Eva? Ang sabi ng Diyos sa serpente, Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed. Ayan kinurse ng Diyos ang ahas. Hindi niya sinabi na dahil ginawa mo ito, gumawa ka ng tao o gawin mo sa Cain. Walang ganun. No? At
malinaw naman sa Biblia Balikan natin yung sinabi ng Biblia. Adam and Eve had a son. Then, Eve said, I'll name him Cain. Because I got him with the help of the Lord. Saan daw niya nakuha yung tulong sa pagkaanak niya kay Cain? Sa tulong ng Diyos, hindi sa tulong ng serpente. Paano mangyayari naging anak siya ng serpent? At tandaan po natin, ang sumulat po ng Henesis, mga Hudiyo. No? Kung kanino ba talaga nagkaroon ng sexual relation si Eva? Sa serpent ba or kay Adan? Ano ang paliwanag ng Hudiyo dito? Kasi sila naman kasi ang may akda ng Old Testament particularly sa Henesis. So ano ang kanilang explanation diyan? Basahin natin ang Jewish Bible. No, kung sino ba talaga or kanino nagkaroon ng sexual relation si Eva, sa serpent or kay Adan? So ito po mababasa natin sa Complete Jewish Bible. Ito po ang kanilang sinabi. The man, so itong the man dito si Adan. The man had sexual relations with Hava, yan si Hava, yan si Eve, his wife. Then, she conceived, gave birth to Cain. So, nagkaroon ng sexual relation. Ayon sa mga Hudiyo, yan Complete Jewish Bible yan, CJB. Nagkaroon ng sexual relation si Eva, hindi po sa serpent, kay Adan ayon sa mga Hudiyo. Kaya nga, tanong ko sa kanya kaganina, according sa Biblia, sang-ayon ka ba na huwag tayong manahan sa ating sariling karunungan? Sabi niya, sang-ayon ako kasi Biblia yan. Oh, so dapat doon tayo sa nagsulat. Ano bang sinabi ng mga nagsulat? Nagkaroon ng sexual relation si Eva or Hava kay Adan. Hindi po sa serpent. No? At kung titingnan natin ang sabi ni Adan kaganina, sabi ni Eva, no? I got him with the help of the Lord. Tulong ng Panginoon. Sa paanong tulong ba? Siya tinurungan ng Panginoon. O sabi ni Isaiah, this is what the Lord says, your Redeemer, who formed you in the womb. Ang Diyos pala ang nag-form ng baby sa womb ng babae. No? Ang Diyos ang nag-form ng baby sa womb ng babae, hindi ang serpent. Kaya nga, ang huli kong tanong sa kanya ganina, naubusan ng oras Kasi inamin niya na anak daw ng serpent. So, ano ba si Adan? Mankind? O si Cain pala? Ano ba si Cain? Mankind or animal kind? Yun sana magandang tanong. Mamaya itatanong natin yan. Ano si Cain? Mankind or animal kind? Well, kung babalikan natin ang sinabi ng mga Hudiyo, man si Cain, mankind siya, no? Cain and said, I have acquired a man. So, Cain as a man, is a man. He belongs to a mankind. Hindi siya animal kind. Then question, who made mankind? Serpent God. O, basahin natin ang sinabi ni Isaiah sa 45:12. No? Ano ang sabi ni Yahweh? Sa 11 natin unahin. This is what the Lord says. Ilan, Mr. Moderator? 3 minutes. Salamat, Mr. Moderator. This is what the Lord says, the Holy One of Israel, and its Maker concerning things to come. Do you question me about my children? Or give me orders about the work of my hands? Anong sabi ng Diyos? It is I who made the earth and created mankind on it. Who made mankind? God, not the serpent. Kaya nga sabi ni Eva, sa tulong ng Panginoon, nanganak ako ng lalaki. Pero kanino siya nagkaroon ng sexual relation, ayon sa mga Hudiyo? Kay Adan, hindi po sa serpent. No? Hindi po sa serpent. Then, ginamit niya kaganina sa kanyang paliwanag ang 1 Corinthians 11:2-3 na si Eva o si Eva ay nadaya ni Satan. Ipatuloy mo sa pastor sa
1 Corinthians 11:12. Ano ang sabi dyan ni San Pablo? Ituloy mo pagbasa sa 12. No, para makuha natin ang context. For as woman was made from man. Ang woman, si Eva, galing kay Adan. In the same way, man is born of woman. So si Cain galing kay Eva. And it is God who brings everything into existence, not serpent. Idiretso mo 1 Corinthians 11:12. Huwag mong ipanatili doon sa distress na sinabi lang ni San Pablo na daya si Eva ni Satanas o ng serpent. Idiretso mo sa 12. Sinabi ni San Pablo, who made everything to existence? It was God. No? Ang babae nagmula sa lalaki, ang lalaki naman nagmula sa babae. Pero sino ang nagpalabas ng lahat? No? Who brings everything to existence? Sabi ni San Pablo, it was God. It was God who brings everything into existence. At ito pa pinakamatindi, ang sinabi ni San Juan in John 1:3. In John 1:3. Ito ang sabi ni Apostol na Juan, through him God made all things. Not one thing in all creations was made without him. Walang anumang bagay na nag-exist dito sa mundo, pastor, na hindi Diyos ang gumawa. No, John 1:3. Through him, God made all things. Not one thing, walang ni isang bagay na nalikha dito sa mundo na hindi ginawa ng Diyos. Hindi po serpent ang nagpa-exist ng isang bagay o lahat ng bagay. Even the unseen one, no? Kung babasahan natin sa Colossians 1, sa... Okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag bilang negatibo, Brother Yesumar ng Catholic. At syempre dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Baler ng End Time. 7 minutes, Pastor. Your time start now. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. At kay Brother Junril, ng Roman Catholic. Sabi mo, anak ni Adan, si Cain. Binanggit mo kanina, Brother Junril, no? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, nagmana ba si Cain ng pag-uugali kay Adan ayon sa sinabi mo na siya ay anak ni Adan? Yes or no? Well, hindi talaga siya nagmana, no? Dahil in biblical exegesis, no, yung kasalanan bunga yun sa paglabag ni na Adan at Eva sa utos ng Diyos, pero hindi sa sexual relation ni Eva at ng serpent kung meron man. So yung ugali ni Cain, namanan niya bunga ng paglabag nila Adan at Eva. Okay, follow-up question. So malinaw naman ang sagot mo na hindi nagmana, no, ng pag-uugali at ganung gawi si Cain sa kanyang tatay. So kung hindi nagmana si Cain ng ganung pag-uugali sa tatay niya na anak ng Diyos, ang tanong ko sa iyo, saan namana ni Cain yung ganung pag-uugali, yung pagiging sinungaling at mamamatay tao, maliban doon sa John 8:44? Well, yung kasalanan bunga kasi yun ng paglabag, so nakuha niya yun sa demonyo. Sabi nga sa John 8:44, your father of lies is Satan, but not physically. Because Satan has no physical yung wala siyang physical, no? Ang pagkasinungaling o pagkamamamatay tao ang namana. Next question. Okay. So, sabi mo kanina na letra por letra, nababasa naman sa Genesis 4:1 na kahit tignan natin sa Strong, sinasabi naman talaga ni Strong na ang nakalagay doon ay anak ni Adan at ni Eva, si Cain, no? Ngayon, ang sabi ni James na si Cain ay buhat sa masama, doon Cain from the wicked one. Ang tanong ko sa iyo direkta, kung si Cain from the wicked one, ang tanong ko, wicked ba yung tatay niya na si Adan? Yes, No, hindi wicked. Kung nagtanong ka sa tatay niya, hindi wicked si Cain, si Adan. Pero hindi lang naman si Adan, si Cain ang wicked eh. Lahat ng nagsisinungaling wicked. So ibig mo bang sabihin lahat din sila pinanganak ni Satanas physically? Hindi. No, kaya nga nagmana lang ng ugali doon kay
kay Satan. Yung kasinungalingan, yung pagiging masama. Pero Next question. physically sa tao, kay Adan. Okay, so next question. Sang-ayon ka ba na ang ugali at gawi ng isang bata o ng isang tao ay namamana niya sa genes binhi ng kanyang tatay at nanay? Naniniwala ka doon, yes or no? Yes, no? Kasi sabi nga ng Diyos, sa Genesis 1:28, inutusan niya ang tao, gumawa kayo ng tao at magpakarami. Kaya ang lahat ng tao, genetically, sa sa tao mismo, hindi po sa serpent. Kasi ang serpent, wala siyang physical. Wala siyang physical na, na tawag dito? Next question. Okay, next question. Hindi ka naniniwala, sabi mo kasi letra por letra, hindi natin mabasa. Okay, may tanong din ako sa iyo, no? Objection mo lang, Mr. Moderator. Justice. Objection lang muna. Time stop muna, time stop. Okay. Anong objection? Gusto ko lang ibigay niya ng klaro na sinangayunan ko na hindi mabasa ang alin. Kasi nalito ako doon. Ano yung sinangayunan ko na hindi mabasa? Binasa mo, I believe yung chapter 3, binasa mo kasi kanina yon na ang sabi doon na huwag manalig sa sariling kaunawaan. Di ba? Yes. John 3, yes, Karunungan 3:5, yes. Okay. So, ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba sa Isaiah 42 versikulo 9 na hindi lang letra por letra ang pwede nating makita dahil ang sabi rito, narito ang mga dating bagay ay nangyari na at ang mga bagong bagay ay ipapahayag ko bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Naniwala ka ba na mayroong bagong bagay na ipahayag ang Diyos? Yes or no? Yes, mayroong bagay na ipapahayag ang Diyos tulad ng mga itinuro ng simbahan. Mga bagong bagay yan na hindi sinabi sa Old Testament pero hindi kasali dyan yung pagiging ama ni Satanas kay Cain. Kasi nga, biblically, who made all things? It was God. No? It was God. Wala sa Biblia na kailanman ang serpent gumawa ng tao, pastor. Kahit ikaw, aminado ka dyan na wala kang mabasa. Inunawa mo lang. Okay, sige, tuloy tayo. Sabi mo kanina, yes, ang sabi mo kanina na namamana ng bata ang ugali o pag-uugali sa genes ng magulang. Okay, naniwala ka ba na yung ugali ni Cain ay katulad din ng ugali ng Diablo na sinungaling at mamamatay tao? Well, hindi lang si Cain, lahat ng taong sinungaling. Pero hindi lahat ng taong sinungaling ay ipinanganak ng Diablo. Sabi nga sa Bible katulad kayo ng inyong amang, yung inyong ama na sinungaling, yung Diablo. Pero hindi physical kasi nga wala siyang physical. Yun lang yung ugali ng Diablo na pagiging mamamatay tao, pagiging sinungaling. Yun ang nakuha ng tao. Okay, next question. Nabasa mo na ba na objection, si Cain Mr. Moderator? Okay. Time stop. Anong objection natin? Yes, against yun sa rule na may tanong siyang nabasa mo na ba? Okay. Meron kang counter objection doon, Pastor? Itatanong ko sana sa kanya yung Lucas 3:30 Lucas 3:23-38. Kasi talaga ng lahi yun Yun sana ang itatanong ko kung nabasa niya na yun. Okay. So, Bro John Ray, sa rules ko lang bro, yung pagtatanong na merong challenge bro, for example, paano kung mabasa ko or kung mabasa ko, pero yung tanong na nabasa mo. Kung confirmation, okay lang. Oo, okay lang yan. Okay, sige, okay. So, Pastor Val, tuloy ka sa pagtatanong, Pastor. Time restriction. Maraming salamat, Sir Moderator. Brother John Drill, nabasa mo na ba yung Lucas chapter 3:23-38 na yan ay talaan ng lahi at hindi binanggit si Cain mula kay Jesus papunta kay Adan? Yes or no? Yes, nabasa ko na rin yan. Nabasa ko na rin ang Mateo 1, hindi rin binanggit doon ang lahi ni Jesus ay kasama si Cain. Kahit nga si David, ang sinabi lang doon na ang lahi ni David hanggang kay Abraham lang, hindi na sinabi galing kay Adan. So, mali din ba yun na si David hindi nang galing kay Adan? Hindi naman porket hindi sinabi ay hindi nakalahi. Next question. Next question.
So ang follow-up question ko, bakit hindi sinali si Cain sa lahat ng mga naging anak ni Adan sa kanyang talaang kanan? Ang tanong ko, bakit? Well, first and foremost, Pastor, no, hindi naman kasi ako ang sumulat ng Biblia, hindi mo sa akin dapat itanong yan. Pero counter ano ko sa iyo, kahit si Matthew, sabi lang dito, this is the list of ancestors of Jesus Christ, a descendant of David who was a descendant of Abraham. Hanggang Abraham lang. So, ibig sabihin, ito mga tao na ito hindi galing kay Adan? Next question. Time na. Okay, mga kapatid, at dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross, no? At shoutout mo na dyan sa ating nasa live. Shoutout kay Prince Ogalde, kay Benchi Popoy, shoutout sa Rangers of God, mga kapatid, kay Jose Tabada, kay Jacob Mention, kay Rosalim M. Ugay, kay Mac Polar, ayan na. At tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Shoutout sa lahat din dyan sa punto por punto. Alam ko maraming comment dyan at maraming viewers, so please share na lang yung ating mga live streaming dyan, no? Para marami pang makapanood sa debate na ito. Again, ang topic na pinag-uusapan nila ngayon, mga kapatid, dito sa patutunayan ko na si Cain ay hindi anak ni Adan. Affirmative natin si Pastor Valer, na bibigyan ko ng 10 minuto sa kanyang rebuttal, at mamaya si Brother Yesumar naman para sa kanyang negative second stand. So Pastor Val, rebuttal, 10 minutes, your time start now. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. Naririnig ba ang boses ko dyan? Malinaw, Pastor, malinaw. Okay, sige, maraming salamat, no? So dito po sa rebuttal stand natin, dito ko po ipapakita na yung Lucas 3:23-38, nakakapagtaka, no? Bakit hindi isinali si Cain? Kasi pag binasa natin yung Luke 3:38, makikita talaga natin pabalik kay Adan Pabalik kay Adan, no? Papunta kay Adan, tapos ba't hindi binabanggit si Cain? Kasi kung titignan natin na, kala ko ba anak ni Adan ito? Ba't hindi sinama sa lahi? Diyan ka magtaka, ba't hindi sinama? Kaya nga ang Genesis 4:1, siyempre wala naman silang ibang mailagay doon, lalang mga scholar, no? Dahil hindi naman propeta ang mga scholar, hindi katulad ng mga apostol, katulad ni Apostol James, may Espiritu Santo yon. So pwedeng pagpahayagan sila ng mga bagong bagay ng Espiritu Santo. Kasi binasa natin, may ipapakita palang bagong bagay, no? Kaya kung maririnig mo yung pahayag na ito, na hindi tatay ni Cain si Adan, hindi anak ni Adan si Cain, bagong bagay, bago. Kasi may ipapakita ng bago So napansin natin, sabi ni Brother Junril, sang-ayon naman daw siya kanina na tinatanong natin na namamana yung ugali, yung nature, yung gawi ng bata, mamamana mo sa genes ng iyong tatay. Mamamana mo ito sa seed ng iyong tatay. Sa seed ba? Sabi na natin, magmula doon sa kanyang binhi ng tatay. So, time stop. Objection lang. Anong objection, bro? Yes, hindi kasali ang seed, no? Kasi wala siyang tanong about seed. Sinabi lang niya ugali, no? Nature ng pagiging masama, namana 'yon. Pero physical, sabi ko sa physical, hindi tayo nagmana sa physical kasi walang physical ng demonyo. Bro, ganito. Yes. Bigyan ko muna ng time mag-counter object, ha, tapos magsasalita ako mamaya doon sa sinasabi mo patungkol doon sa seed. Hindi ko lang para hindi masyadong humaba. Pastor Val, meron kang counter objection doon or hahatol mo na ako? Yes, ang counter objection ko kasi binanggit ko yung genes. Sumang-ayon siya sa genes. Ang genes seed din yun Yung salitang genes ng kanyang tatay, seed din ng tatay yun. Okay, Pastor. So ganito yung ating hatol dyan, mga kapatid. Bro Junri, again bro, either para nga sa'yo, nagsisungaling si Pastor Val or tama si Pastor Val, doon ka muna bro, kasi presentation niya yan. So, doon ka mag-clarify or i-clear mo sa time mo, ha? Copy, Mr. Moderator. Salamat. So, tuloy-tuloy tayo, Pastor Val. Proceed kasi yung rebuttal. 8 minutes and 8 seconds to. Time resume.
Okay, maraming salamat Sir Moderator, na balikan nga natin na sumang-ayon siya sa pagtatanong natin, sang-ayon ka ba na namamana ng bata yung pag-uugali? Binanggit natin yung genes. Okay, kung ayaw niya ng salitang G-E-N-E, kung ayaw niya yan, o kung ayaw niya ng seed, doon tayo sa gene kasi pareho lang naman yun para sa akin. So dito, sabi niya, namamana naman daw. Nung tinatanong natin si Brother Junril, saan ba nakuha ni Cain? Saan niya namana yung pagiging sinungaling at mamamatay tao? Sa kanya bang tatay? Nakita naman natin, umiwas siya sumang-ayon siya na namamana. Hindi naman sinungaling si Adan at hindi rin naman mamamatay tao si Adan. Pero tignan mo yung ugali ni Cain. Siyempre, like father, like son, saan pa ba manggagaling yun? Kung talagang si Adan ang tatay niya, hindi naman ganun si Adan Di ba? Kahit nga yung mga lola natin at saka mga nanay natin, nung maliliit pa tayo, sinasabihan tayo, alam mo, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Yung mga ginagawa mo, yung galaw mo, yung pananalita mo, yung kilos. Di ba sinasabihan tayo na ganyan, ang lola natin, kahit mga kamag-anak. So namamana, ang tanong, saan namana ni Cain yun? Di ba? Sabi niya, hindi rin naman namana kay Adan. O sabi niya, hindi rin naman namana, pero sinasabi niya rin na namamana. So diyan mga kapatid, naglabas-pasok na siya diyan sabi niya namamana, pero pag tinatanong natin, hindi namamana, ganun din ang sinasabi niya. So dito nga mga kapatid, ang Biblia din ang sumagot. Bakit dito sa natin, na ang tindig natin dito, hindi anak ni Adan, si Cain? Dahil unang-una ang Biblia ang nagpatotoo, wala sa talaan ng lahi. Kasi pag anak ka niya, ilalagay ka sa talaan ng lahi. So Luke chapter 3, binanggit na natin. So tignan din naman natin sa ibang sitas, di ba? Sa ibang sitas kasi, binabanggit din dyan na mula doon kay Enoch, papunta kay Jared, papunta kay Mahalel, papunta kay Kainan, papunta kay Enos, papunta kay Seth. Hindi na binanggit si Abel kasi pinatay ni Cain yun papunta kay Seth, papunta kay Adan. Abay, ang linaw nito, binabanggit dito, na merong 7 lahi na binabanggit dito na mula kay Adan, pero si Cain, wala talaga Saan ka naman nakakita? Anak mo, genes mo, tapos hindi mo babanggitin. Abay, napaka-imposible yan na hindi babanggitin ng Biblia. Makikita natin na hindi talaga isinama ng Diyos yan at hindi yan ipinapasama ng Espiritu Santo kasi hindi niya nga tatay yung anak ng Diyos na si Adan, hindi niya tatay yun. Kaya nga ano ba ang sabi ni James? Balikan natin yung kasama sa presentation natin. No, sabi rito, hindi gaya ni Cain na siya'y masama. Siya'y sama-sama. Ay, napakalinaw po Sabi rito, hindi daw gaya ni Cain na siya'y sama-sama Mula siya doon sa wicked one na pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa'y masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Bakit naman si Abel matuwid? Dahil matuwid ang kanyang tatay. Doon niya namana yun. Di ba? Mana-mana yan. Saan ka ba nagmana? Di sa tatay mo. Kaya dito nakita natin na si Enoch ay ikapito mula kay Adam. Yun ang sabi ng Biblia. So ito palang talaang kanan nagsasabi talaga ng totoo kung nasa lahi ka. Sa Mateo, may binabanggit talaga lahi. May binabanggit ditong lahi na makikita natin at makikita din natin sa Mateo 12:34 lahi ng mga ulupong sinasabi rito. Papaanong kayo'y masasama at magsalita o magsasalita ng mabubuting bagay sapagkat mula sa kasaganaan ay nagsasalita ang bibig. Ganon din naman sa Mateo 23:33 binanggit dito, ye serpent generation. At talagang hindi lang ito naging generation nga So ang serpent naging generation. So ano ba ang gawa nila? Diba? Hindi naman wala kang makikitang mabuti ron. Kaya nakikita natin yung nature na mamana kung sino talagang tatay mo. So dito makikita natin na wala namang ibang sinabi si Jesucristo. Diba? Sa inyong amang diablo. So hindi lang yan basta spiritual kasi binanggit natin kanina na sa 2 Corinthians 11 na sabi ni Paul, ako'y natatakot na dapat manatili kayong berhen. Di ba spiritual yon?
Patos bumalik si Paul doon sa Eden na sabi niya, natatakot siya dahil baka matulad kayo kay Eva kung paano siya nalinlang sa katusuhan ng serpente. Oh, yan ang mahirap lang dito mga kapatid kasi ang akala nila yung serpent sa Eden katulad ito Last 3 minutes sa Genesis na spirit hindi po, beast po ang binabanggit doon. Kaya dito makikita natin mga kapatid na makikita natin na meron talagang lahi, no? Na ang lahi na ito, bagamat mga tao tinawag itong hayop. At saka hindi lahat ng ipinapanganak ay mababasa natin na ipinanganak na talagang tao. Meron ding sinasabi ang Biblia na ipinanganak ng mga kinapal na ito'y mga hayop at hindi sinabing tao. Diba? So, paano natin titimbangin yan? So, dyan mga kapatid, makikita talaga natin. Kitang-kita natin yung nature ni Cain ay hindi talaga nagpapakita na anak siya ni Adan. Yung nature ang nagsasabi, yung ugali, kalikasan, katangian, ganyan si Cain Saan ba galing yan, di ba? Yan palang mag-iisip tayo na not as Cain who was of that wicked one. Wala namang ibang wicked one masama, ang diablo yan Di ba? Na pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya sabi ni Kristo, ang diablo, mamamatay tao yan, simula pa sa pasimula. Saan ba yung pasimula? Di ba sa Garden of Eden? Doon lahat ang pasimula kung paano naglagay ng tao ang Diyos. Naglagay din siya ng mga halaman at puno. So dyan po nakikita natin yung mga bagay na yan mga kapatid. Kaya nga may binabanggit talaga ang Biblia. Grupo ng mga tao, pero ang tawag ni Kristo, lahi ng mga serpiente. Kahit mga tao yan. Ibig sabihin, may lahi talaga. Makikita natin yan. Ang Panginoon, hindi binanggit niya yung gano'n. Hindi naman magsisinungaling ang Panginoong Jesucristo Diba? Kaya yung ating kapatid, sumang-ayon naman siya kanina talaga na namamana. Ayan, yung pag-uugali, kung ano yung katangian mo, ano yung ginagawa mo, namamana yan sa tatay mo. Diba? Kaya pag anak ka ng Diyos, mamamana mo yung pagiging anak ng Diyos ng tatay mo. Pag anak ka ng diablo, mamamana mo rin yung pagiging ugali ng tatay mo na yun ay sa diablo. Ganun lang po yan mga kapatid, nakikita natin kasi wala nga sa talaan ng lahi. Binabanggit ng Biblia, no? Wala po doon So alam naman natin yung mga ganung bagay kung bakit hindi siya naisama sa Biblia. Kaya ako naniniwala, tama ang Biblia Hindi siya isinama sa talaang kanan kasi hindi talaga siya anak ni Adan. Bagamat anak siya ni Eva, pero hindi si Adan ang tatay. Kasi hindi nga siya isinama doon. So pwede ba naman isabihin, hindi ako nagsulat ng Biblia. Yun na nga Alam ng Diyos na hindi rin anak yan ni Adan, kaya hindi isinama. Siyempre, puprotektahan ng Diyos yung Biblia kasi ang Diyos ang may-ari ng Biblia. O kaya hindi yan naisama. Yan po yung natin dyan yung ipinapaaninaw natin dyan, Yung mga ganyan bagay. Okay, maraming salamat, Sir Moderator, kung tapos na. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Pastor Val. Dako naman tayo sa second cross ng ating negative. Brother Yesumar ng Catholic, your time start now, bro. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator. So, unang tanong ko, Pastor Balano, ginamit mo ang Lucas 3:23-28 bilang patunay mo na hindi talaga kasali si Adan bilang lahi ni Cain kasi hindi na binanggit ito sa Lucas 23. Dito sa Genesis 5:3, Pastor, Genesis 5:3, when Adam was 130 years old, he had a son who was like him, and he named him Seth. Hindi na rin sinama si Abel. Anak ba ni Abel si Cain o hindi? Anak ba ni Abel si Adan o hindi? Kalahi ba niya kahit hindi binanggit dito o hindi? Moderator, sasagot na ba ako? Proceed. Oo. So, kung ang tanong mo, anak ba ni Adan si Abel? Ang sagot ko, yes, anak. Pero hindi binanggit na isinulat sa talaan ng lahi kasi nga pinatay na siya. No? Pinatay na siya ni Cain. Kaya ang binanggit na lang doon si Seth kasi si Seth naglahi pa. Si Abel hindi na naglahi dahil pinatay na nga siya. Next question. So, pwede pala na kalahi pa rin kahit hindi na binanggit ayon sa Bible. Kahit hindi binanggit, pwedeng kalahi pa rin. Oo, hindi. Sasagot na ako, Moderator. Proceed. Oo, ang sagot ko kung patungkol kay Abel. Pero hindi kay Cain. Kasi kung iniisip mo si Cain, hindi binabanggit sa talaan ng lahi at sasabihin mo, pwede si Cain, abay hindi po.
naglahi si Cain. Mas marami pang ang lahi niya bago dumating si Seth. At ang sabi ng Biblia, tsaka palang dumating ang tamang pagsamba sa Diyos nung dumating si Seth. Pero napakaraming lahi na ni Cain. Okay, maraming salamat. So, sangayon ka ba, Pastor, na sa Biblia hindi lamang si Cain ang anak ng demonyo? Marami, devil's children. Sangayon ka dito o hindi? Sasagot na ako, Sir Moderator. Proceed. Yes, sang-ayon ako na hindi lang si Cain ang anak ng demonyo. Hindi lang, kasi binabanggit yan sa unang Juan chapter 3, may mga anak ng Diyos at may mga anak ng Diablo. So napakaraming demonyito dyan. Mga demonyito na anak ng Diablo, mayroon pong binabanggit eh. Kasi naglahi nga eh. Pag sinabing lahi, generation na yan. Next question. Maraming salamat. Sangayon ka din ba na according sa Bible, yung palang pagiging anak ng demonyo, ayon din sa Bible, ayon kay San Juan, ay yung mga nagkakasala at hindi physical, yung mga nagkakasala lang? Sagot na ako, Moderator. Sid. Yes. Yes, sang-ayon ako na ang mga anak ng Diablo nagkakasala. Bakit nagkakasala? Kasi yun din ang tatay nila. Sabi ni Jesucristo sa John 8:44, katulad ng inyong ama, kung ano ang nasa niya, yan ang gusto niyong gawin. Anong ginawa? Pagpatay at pagsisinungaling, pagkakasala yan. Samantalang si Seth, hindi naman ganon. Si Adan, hindi naman ganon. Next question. Okay, maraming salamat. So sangayon ka ba, Pastor, na yung serpent na yon, ayon kay Isaiah, ay yun ay si Leviathan? Sangayon ka dito ni Isaiah na yung serpent na yan, na sinabi mong ama ni Cain, ay si Leviathan yan? Sangayon ka ayon sa Bible na yan ay si Leviathan? Sasagot na ba ako, Sir Moderator? Proceed. Oo. Yes, sang-ayon ako na Leviathan ang nakalagay. Kasi nga, pag bumalik tayo sa Genesis chapter 3, nakita natin doon na ang serpent, grupo ng beast, mga naglalakad. Pero kung Leviathan yan, ay gumagapang na, halimbawa, sabihin natin, buhaya, crocodile, tama pa rin kasi ang sabi ng Diyos mula ngayon gagapang Next question. Okay, maraming salamat, Pastor. So, sangayon ka rin, Pastor, na ayon sa mga teologo, no? Yan sa pinakababa, na yan si Leviathan is, ano yan siya, mito, Canaanite, ayan, no? Similik Canaanite mythology. No? Myth siya. Hindi siya physical, myth nga eh. Sangayon ka dito sa ayon sa mga scholar, na ang Leviathan na yan is Semitic mythology. Galing sa Canaanite mythology and sa babaw, its 7 heads recall the Leviathan of Canaanite mythology. Sangayon ka dito o hindi? Sasagot na ako, Sir Moderator. Proceed. Pagdating sa pangungusap ng teologo, 100% hindi ako sumasang-ayon. Kasi unang-una, kung ang sinasabi ng mga teologo kontra na sa nakasulat, doon ako sa nakasulat. Kaysa naman doon sa mga bungang isip ng mga teologo na gagawin pa nilang myth na hindi totoo yan, ano? Siyempre, doon tayo sa nakasulat kasi... Okay, next question. So, dahil ayaw mo maniwala sa teology, okay, biblical. So, dahil sangayon ka na siya si Leviathan, nung nagkaroon sila ng intercourse ni Eve, kasi para sa'yo, nagkaka-intercourse sila sexual intercourse, si Eve ba natakot kay Leviathan o hindi? Sasagot na ba ako, Sir Moderator? Sagot. Okay, ang tinatanong niya kung nag-intercourse o nagkaroon sila ng parang pag-intercourse no ni Eve, kung Leviathan na yan ay gumagapang, hindi kasi yan ganun eh. Sa Genesis kasi hindi pa siya gumagapang. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Yes, ang tanong ko kung Objection. Hindi ba natakot si Eve kay Leviathan o doon sa ahas nung kung ano mang paliwanag mo, kung hindi sila nag-sex, siyempre, physical yan, no? Kung anong uri ang paliwanag mo dyan, ang tanong ko lang kung natakot ba si Eva na nang makita niya si Leviathan. Kasi kinakailangan makita niya kasi physical yun eh. May ano yan, matawag dyan yung physical contact eh. Okay. Natakot ba si Eva or hindi? Okay, so natakot ba daw o hindi? Yan yung pagpipilian, Pastor. Ready ka nang sumagot, Pastor, or sagot ako ng yes. Sagot ako ng yes. Yes, na hindi natakot si Eva. Ay, hindi natakot. Yan, proceed. Oo. As long na yan ang Leviathan na sinasabi mo, ay hindi pa nababago ang kanyang ang kanyang pangangatawan kasi beast ang tawag doon sa grupo, no? Doon pa sa original. Yes, ang sagot ko na hindi naman sumunod pa nga siya eh.
Tinuruan pa nga siya ng serpent na libyata na kumain eh. Sumunod Next pa nga question. si Eva. Okay, maraming salamat sa pag-affirm na hindi natakot si Eva, no? Pero sabi ng Diyos, Pastor, kay Job, no? Nasabi ng Diyos kay Job, no? Ayan, no, mahuhuli mo ba ang libyatan? Sa 1. Tapos kung titingnan natin sa 9, sabi ng Diyos kay Job, ang sino mang sa kanya ay makakita sa lupa ay mabubuwal, mawawalan ng pag-asa. Sino sa inyo nagsasalita nagsasabi ng totoo ng Diyos, Pastor? Ang sabi ng Diyos, ang makakita kay Leviathan, mabubuwal, no? Sa ibang salin yan, matatakot. Bakit sa'yo ay hindi natakot si Eva? Sabi ng Diyos, ang makakita sa kanya, natakot. Paano mo yan i-reconcile, Pastor? Sige, pakisagot. Sige, sasagot ako, kasi sabi mo kung paano i-reconcile. Bago yan naging libyatan, kausap yan ni Eva sa Genesis chapter 3. Hindi naman natakot si Eva do kasi nasa original na objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection. Anong objection? Ang question ko, bakit ang sabi niya, hindi natakot si Eva kay Leviathan? Ngayon, ang sabi ng Diyos, ang sino mang makakita kay Leviathan, mabubuwal, no? Sa ibang salingan yan, matatakot eh. Sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Ng Diyos, siya o ang Diyos? Ang sabi ng Diyos mabubuwal ang makakita kay Leviathan. Sa kanya hindi nabuwal, hindi natakot eh. Okay, so siya or yung Diyos yung pagpipilian. Counter objection, Pastor Bal. Sige, Pastor Kasi sabi niya, ipaliwanag ko eh. Hindi, categorical man yung question, Pastor Val. Wait lang, bro. Yes, sabi niya kanina, paano mo i-reconcile? Natural, i-reconcile ko talaga yan pag sinagot ko. Okay. So, ganito. Ayon din sa, magde-decide na ako ayon din sa nadinig ko, dun sa tanong na bakit ba, Bro Yesomar kanina. Yes, bro. At yun lang din yung nadinig ko, yung sa categorical, hindi ko din siya napansin. Pero sa aking decision, itutuloy ko muna doon sa bakit ba na tanong. Since yun yung yes, na kuha ko na tanong ha. So Pastor Val, i-reset ko yung 20 seconds mo bro, pero 14 seconds na lang to sa 7 minutes. So proceed ka bro, bakit nga daw? Okay, bakit hindi natakot si Eva? Kasi hindi pa sinusumpa yung beast, yung serpente doon, hindi pa binabago ng sumpa. Kasi pag nakita natin doon, sumunod naman si Eva sa serpent, nadaya nga siya. Wala naman tayo time. Mabasa na natakot. Next question, Mr. Moderator. Time na, 7 minutes time. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative at syempre dako tayo sa kanyang rebuttal din ng ating negative. Brother Yesomar ng Catholic, 10 minutes, your time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator. No? So, ayun nabigyan na ng linaw, no? Na yun palang pagiging anak ng demonyo, hindi yun physical. Kasi tinanong ko siya kaganina sangayon ka ba na yung pagiging anak ng demonyo, ayon kay Juan, ay yung mga nagkasala, no? Kung titingnan natin ang sinabi ni Juan, na to sin belongs to devil. To sin belongs to devil. Ano ang tawag sa kanila? Alangan naman, pinanganak lahat yan ni Leviathan o nung ahas, pastor. Sangayon ka nga no? Kung sa 10, anong tawag sa kanila? Children's devil o devil's children. O yan, devil's children. Kaya huwag mong ipisikal, no? Sumangayon daw ako sa kanya kaganina, no? Hindi niya kinukumpleto yung pagpapaliwanag niya sa sagot ko no? Na bigyan ko lang ng linaw ba na sangayon siya na yung genes nagmula talaga yun sa ama. Sabi ko, yes, physically. Question, may physical ba may physical ba ang demonyo? Wala. Paano mo i-reconcile yan na ang demonyo is spirit, wala siyang physical being, wala siyang physical na katulad natin. So, hindi yan pwede magkaroon ng gene si Cain kang Satan na wala man siyang physical na pangangatawan. Kaya nga sabi ko, yes, nagmula ang gene sa ama. Pero sinong ama? Kaya nga sabi ko Genesis 1:28, ang inutusan na magpakarami, tao. Diba? So, hindi mo kinukumpleto yung sagot ko sa iyo Genesis 1:28, ipakita natin. Sino ang inutusan dito na magpakarami? Ano sabi ng Diyos dito sa tao? Have many children. Have many children.
tao, kaya nanggaling talaga sa Ama ang genes. Pero hindi ko in-affirm na sa demonyo. Yun ang ibigyan natin ng linaw. O ngayon naman, sabi naman niya, yung sa Lucas 3:20, sa Lucas 3:23-28, na sinabi niya na si ano daw, yung hindi daw sinabi, kaya hindi daw pwede kasi hindi daw sinabi sa Lucas na si Adan ang lahi. O tinanong ko siya dito sa Genesis 5:3 na sabi ko sa kanya, sang-ayon ka ba dito, pastor, na dito hindi binanggit, no? Kasi sa allergic siya kay Cain na anak ni Adan. So si Abel. O sang-ayon ka ba dito, pastor? Genesis 5:3, hindi binanggit na si Abel anak ni Adan. Sabi niya, sang-ayon ako diyan kasi pinatay na diyan kaya hindi binanggit. So tinanong ko siya, so pwede pala na kalahi pa rin kahit hindi binanggit. Anong sagot niya? Yes, o pwede pala yun, pastor. Kaya hindi mo pwedeng irason na sa Lucas kahit hindi na binanggit, hindi na kalahi. Think twice, pastor, sa mga sagot mo, no? Pero, pastor, may hamon ako sa iyo, no? Ito, pamalian mo to na mali itong sinabi ng mga Hudiyo, yung gumawa ng Biblia. No? Pamalian mo to, pastor, na nagkaroon ng sexual relation. Mga Hudiyo nagsabi nito, pastor, ha? Complete Jewish Bible. The man had sexual relations, Hava, his wife. She conceived, give birth to Cain. Ayan. Yan ang challenge ko sa iyo. Una, pamalian mo yan na yan ay mali. Ikaw ang tama. Kasi, sabi mo pa naman na tama kapag Biblia ang gamit, kailangan huwag tayong manahan sa ating sariling karunungan. So, basa tayo ng mga sumulat, ng mga scholar. Kasi kahit ayaw mong sa mga scholar, so wala na akong magagawa doon. No? Yan na lang, yung sa Bible, yung mga may karapatan magpaliwanag sa atin kasi sila sa kanila nanggaling yung tradisyon na yan. Sila nagpaliwanag, sila nagsulat. Sabi nila, nagkaroon ng sexual relation si Eva kay Adan, hindi sa ahas. At ang resulta nga nun, sabi dyan, si Cain ang naging anak nila. No? At malino naman yan dito sa Common English Bible. Sa Common English Bible, Adam and Eve had a son. Actually, pastor, pangalawang tindig mo na kaganina, wala ka pang napakita sa promise mo na may nabasa na si Cain hindi talaga anak ni Adan. O kahit si Cain man lang ay anak ng serpent. Wala ka talagang nabasa dun. Ikalawang stand mo na yon. May huling pagkakataon ka pa sa last stand mo, kailangan ipakita mo sa amin na sinabi talaga sa Bible, hindi siya anak ni Adan or sinabi ng Bible na anak siya ng serpente. Ayun, pangalawang hamon ko sa iyo. No? Kasi sabi dito sa mga Jewish Bible, sa Jewish Bible, si Cain is a man, no? So therefore, since he was a man, he is a mankind, no? No, uri siya ng tao, mankind. Ngayon, sabi naman ni Isaiah, pastor, no? Sabi ni Isaiah dito sa Isaiah 45:12, no? Sabi sa Isaiah 45:12, it was God, no, who made or created mankind. It was God who created mankind. Sabi ng Diyos dyan, no, it is I. Personal pronoun, I, personal pronoun. Who made the earth and created mankind on it. Siyang gumawa ng mankind. Pamalian mo yan. Sabihin mo ngayon sa last stand mo na mali si Isaiah, no, na ang gumawa ng mankind ay ang Diyos. Sabihin mo mamaya. Yan ang hamon ko sa iyo. Pamalian mo yan para manalo ka sa debate na ito. Kasi ako, biblically, no, at tawag dito, ito pang mga scholar natin, scholarly, hindi talaga yan sinabi ng mga scholar na si Cain ay hindi anak ni Adan or si Cain anak ng serpent, no? So, basahin natin sa pahayag ng mga scholar, no? Kasi tapos tayo biblically, scholar tayo. Kung sino ba si Cain? Sino ba ang ama ni Cain? Ayan, no? Cain, first son of Adam and Eve. First son of Adam and Eve. No? Actually, sinabi mo na kasi sa strong Ako hindi ko na nilagay, may strong din ako dito, no? Ayan, may strong ako dito. Si Cain, ang kanyang ama, sinabi rin dyan, ikaw na rin mismo nagsabi na si Cain, ang kanyang ama, si Adam. Ikaw na rin mismo nagsabi niyan, ikaw na nagpatunay So, ibig sabihin, tiningnan mo rin pala sa mga scholar, kaso lang, hindi pabor sa'yo, kaya hindi ka naniwala. No? So, wala ka talagang mababasa, pastor, kahit sinong scholar, Catholic man, Protestant, or kahit sino, magsabi na si Cain hindi anak ni Adan, kundi anak ng serpent. At kung babalikan natin, kasi aminado ka naman na yung serpent na yon is si Leviathan, no? Isaiah 27:1. Ayon sa mga pastor, babasahin natin ang pahayag ng
ng mga teologo, no? Sabi dito, no? Last 3 minutes. Si Leviathan tayo. Kasi kung umabot ka pa sa serpent, ibibigay ko sa iyo yung paliwanag ng kung ano yung serpent na yan, ano yung galaw ng serpent tip ayon sa mga scholar. Kung dyan ka nag-focus, yan ang ibibigay ko sa yung sagot. Dito tayo kay Leviathan. Sino ba si Leviathan? No, kaya hindi nga physical Bakit? Leviathan, a reptilian sea monster in an ancient Semitic mythology. So, ibig sabihin, sabi-sabi lang to, no, na si Leviathan, well, this is literature kasi ang Bible kaya maunawaan natin what is literature. No, so mythology siya. Si Satan, inihahalin tulad kay Leviathan. Sino ba si Leviathan? Sino basahin pa natin? It is believed to represent the chaos that threatens the divine order established by God or the gods. So, sino si Leviathan? Nagre-representa siya sa kaguluhan, no? Threaten the divine order established by God. Yan si Leviathan. In Ugaritic text, it appears under the name Lotan. Si Lotan ang kaniyang pangalan sa Ugaritic text. A creature with 7 heads. 7 heads. And is defeated by the warriors god Baal. So ayon sa mythology, si Leviathan, tinalo yan ni God na Baal, di ba? Si Baal, Diyos ng mga pagano yan. So doon kinuha ang concept ng serpent para maisa-isay ng tagasulat ng Biblia kung paano niya ilalarawan si Satan. So inahalin tulad kay Leviathan. So hindi talaga yan literal. Paano magkakaroon sila ng ni iba? Hindi pala literal yan. Naku po. No, sabi pa dito, the Psalms are a similar image of Leviathan defeated by the Lord to describe the power of creation. So, even David, ginamit rin niya si Leviathan na tinalo ng Diyos. No? You crushed the heads of Leviathan. You gave him as food for the creatures of the wilderness. Psalm 74:14. So, even si David, ginamit niya yung snake, no, na panguntra sa Diyos. So hindi pa rin siya literal na sasama sa inakala mo nga nagkaroon ng conversation si Eva at si nagkaroon sila ng parang contact, nagkaroon ng anak. No? Some interprets si Leviathan in this verse as symbol of the Parao, no, sa Isaiah 27:1. Si Parao naman sa kanyang kasamaan, sa kanyang hindi pagkilala sa Diyos, sa kanyang pagsuwangsang sa Diyos, kinilala rin siya. Inahalin tulad din siya kay Leviathan, si Parao, yung sa Isaiah 27:1. The Lord will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, the twisting serpent, on the day when Israel is derived. The great red dragon in the Revelation 12:3, o yung dragon na yun, si Leviathan pa rin yun, yung serpent, similarly defeated by the forces of heaven. It's even as 7 heads. Recall the Leviathan of Canaanite mythology. So, Canaanite mythology yun, Pastor. Maraming salamat. Okay, Bro so Rush. dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Val ng End Time Church. Your time start now, Pastor. Okay, maraming salamat, Sir Moderator, at kay Brother Junril na ating diskusyon ngayon. Ang tanong ko, Brother Junril, sa Genesis 3:15, yung sinasabi doon na thy seed and her seed, dalawang binhi ba ito o iisang binhi lang? Yes, sabi ko na nga dalawa yan kasi nga thy seed. Seed niya, yung thy seed yan, yung sa Satan. Tapos your seed yung sa woman, yung babae. So dalawa, magkaiba talagang seed yun. At yung isang seed doon, pinakita na natin yung kaganina sa John 3:8, yun yung seed ni Satan na tinawag na devil's seed, devil's children. No, sa John 1 John 3:8. Oh. Okay, thank you, Sir Moderator. So, ang follow-up question ko, Brother Junril, yun bang thy seed, binabanggit din ba ng strong na ito ay semen? Well, hindi ko tiningnan sa strong, no? Ang about sa paliwanag niya dyan kasi nag-focus ako kay Cain. So, whatever the strong says, kung ano man paliwanag niya, tumutukoy pa rin yung talaga sa tao. Kasi nga, kahit even sa Bible, sinabi nga yung mga tao nga na tinawag na devil, ano yun, 310 pala sa 310. Next question. Sa 310. Ito, Okay, devil's children.
Sige, maraming salamat sa sagot mo. Oo. Pero naniniwala ka na may literal na anak ng Diyos. Naniniwala ka naman. Yes, tayo ang tunay na anak na Diyos ayon sa aral ng simbahan, yung mga nabinyagan, yung mga tunay na nabinyagan, at ang katuparan pa niyan, pag nasa langit ka na talaga, tunay na anak ka na talaga ng Diyos. So mayroon talagang anak ng Diyos na literal, yes. Literally, meron si Christ, pero tayo, John 1:12, binigyan karapatan lang maging anak. Okay. Follow-up question. Yung daisid na ito, para sa'yo, hindi siya literal na binhi na pwedeng tawaging semen mula sa lalaki. Yes or no? Paulit-ulit, di ko narinig masyado, Pastor. Okay, ulit na lang. Okay, ang tanong ko, yung daisid, para sa'yo, hindi siya pwede maging literal na seed na tatawaging semen na mula sa lalaki. Yes or no? So yung daisid din, saan mo pinapatukoy, Pastor? Clarification lang to, Pastor. Yung Time sa stop. seed ng Satan o sa seed ng babae? Saan doon? Time stop muna ha. O gusto ko lang baklaro. Yung clarification dito sa moderator. Ay, ha? sorry, Mr. Moderator. Merong clarification dito, Pastor, kung saan daw pumapatungkol doon yung seed. Oo, kung sa Satan ba or doon sa babae na seed? Okay. Pastor, kina-clarify mo or continue ka sa pagtatanong mo? Oo. Yung tinatanong ko, Sir Moderator, sa kanya, kasi sa Genesis 3:15, yung daisid, hindi ito tumutungkoy sa hair seed na nasa babae. Ibig sabihin, ibang binhi kasi ito dahil sabi niya, dalawa naman yung sagot niya. Okay. So ang tanong ko dito, yun bang daisid, naniniwala ba siya na ito'y hindi pwede maging literal, kundi ito'y spiritual lamang? Both. Okay, sagot. Actually, ang sagot ko dyan, both literal and spiritual yan. Kasi literal na mga anak ni Satan talaga yan according sa John 3:8. Literal pero hindi physical. Spiritual. No? In what sense? Sa John 3:8, yung mga nagkasala, no? John 3:8, ayan, no? Sin belongs to the devil. To sin belongs to the devil. So yan ang spiritual sense. But literal yun na mga anak talaga ni Satan, John 3:10, but not physical. Next So question. yun ang sagot natin. Okay. Follow-up question, pag sinabi ba nating literal na anak ni Satan itong daisid, wala ba silang physical? Wala. Wala kasi una-una Satan is a spirit. Sabi ng Panginoong Kristo, Lucas 24:39, ang espiritu walang katawan, walang buto, kaya hindi talaga physical. Sabi ng Diyos yan ang espiritu walang katawan, walang buto. Okay, follow-up question. Next question. So yung sinasabihan ng Panginoon sa Mateo 23:33 na mga servant generation, wala silang physical. Yes or no? Meron silang physical, no? Kasi naging ano nga sila naging anak sila ng demonyo dahil sa paglabag nila sa Diyos. Sabi nga sa Genesis 3, no, ang kanilang paglabag, yun ang naging bunga ng kasalanan. So kapag nagkasala ka, naging anak ka na ng Diablo, John 3:10. So kaya tinawag na yun na mga anak ng ulupong or anak ng Satanas kasi hindi na sila sa Diyos. But spiritually, not physically. Okay. So, sabi mo naman, meron silang physical. So, mang-ayon ka, sabi mo, meron. Kanina, no? At sabi mo rin kanina, merong literal na anak ng Diablo. Okay. Yung bang literal na anak ng Diablo at sumang-ayon ka na may physical sila, ito ba'y sinasang-ayunan mo rin uli na talagang may mga anak ang Diablo, ma-physical at literal? Yes or no? Yes. No, kaklaruhin ko lang, Pastor, kasi medyo ligaw talaga no. Physical refer sa mga tao, no? Tao, pero hindi nagmana yung kanilang pagka-physical doon sa demonyo. Saan sila naging literal? To sin belongs to the devil. Yung spiritual yun. Pero yung physical, yes, yung tao talaga may physical. Pero yung pagiging physical nila, hindi nagmana doon sa demonyo. Yun lang nagkakasala. Next question. Next question ko sa iyo. Maniniwala ka ba na
sinasabi ng Biblia na may mga ipinapanganak na mga kinapal na sila'y hayop sa physical? Well, Mr. Moderator, mag-object na lang muna ako, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection bro. Yes, kasi medyo ang layo na talaga ng mga tanong, Mr. Moderator. No? Sinasagot ko na lang para malinawan na yung physical at spiritual about sa pagiging son of devil, no, yung anak ng demonyo. Pero sa katanungan niya ngayon, parang ang layo na sa topic, Mr. Moderator. Pabalik na lang tayo na si Cain ay anak ng serpent o hindi anak ni Adan. Doon tayo mag-focus. Counter objection doon, Pastor, or mag-change question ka? Sige, next question na lang ako. Proceed. So naniniwala ka naman, Brother Junril, na yung seed, yung die-seed, yan ay tinatawag na sira na tumutukoy sa offspring o mga inapo o sa child? Yes nga. Si John na nga mismo nagpaliwanag. Sinagot ko na nga yan John meron talagang tinawag na children, devil's children, but not physical nga. Spiritual pa sa paanong paraan. John 3:8, to sin. To sin belongs to the devil. So, hindi talaga physical, pastor. No? Yes, literal na naging anak ng demonyo ang mga nagkakasala, but not physically, spiritually. Next question. Next question. Kung ang tao ay katawan, espiritu at kaluluwa, alin yung spiritual na anak ng demonyo dyan? Yung body, yung spirit, o yung soul? Well, spiritually, spiritually yung gawa, no? Yun ang point ko doon yung spiritually yung gawa. Pero siyempre, ang gumawa, tao, physical, subot siya na nagiging anak siya ng Diyos. Okay, sorry. Ng Satan pala. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, mga kapatid. At dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Junri ng Roman Catholic bilang negative. 5 minutes, bro. Isaset ko lang yung time mo. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator. Okay. 5 minutes, bro, bilang negatibo na yes. si Cain ay hindi anak ni Adan. Your time start now. Okay, so maraming salamat, Mr. Moderator. Maraming salamat, Pastor Bal. No? So, bibigyan ko lang ng lino. Hindi talaga maunawaan ni Pastor Bal, no? Literally, physically, spiritually, parehas yan, lahat yan. Sa paano nagiging anak ng demonyo ang tao. Not physical. No? Pero literal na nagiging anak ng demonyo ang tao sa paanong paraan, spiritual. Sa paano, yon? Pagkakasala. John 3:8. No? So, para maklaro lang talaga ni Pastor Bal kasi parang hindi talaga maunawaan ni Pastor ang Biblia So, tulong ko na lang sa iyo to, Pastor, para maunawaan mo, Pastor, no? Ito yung spiritual sense, no? Na nagiging anak ka ng dyablo dahil sa kasalanan. Kaya nga, sabi sa 3:10, sa John 3:10 nga, tinawag na devil's children yung mga nagkakasala. Literally. No? Yung nagkakasala, literally, nagiging anak ng dyablo, but not physically. Dahil tinanong mo nga ako, kung hindi ba pwede maging physical na anak ang tao ng demonyo, sabi ko, yes, bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, no? Tingnan natin, basahin natin ang pahayag natin Panginoong Jesucristo sa Lucas 24:39. Alam naman natin na ang demonyo, espiritu yan, no? Alam naman natin yan. Ano ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 24:39, no? Wait lang ng 24:39 ng, ayan. Hindi pa pala napasok. Ng Lucas. So, ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, no? Ayan, no? A spirit hath no flesh and bones. Kaya paano maging physical kung ang espiritu walang laman at buto? Hindi physical, spiritual, but literal na nagiging anak ng demonyo ang tao kapag nagkasala. So, that's mean that hindi lang si Cain ang naging anak, ang lahat ng nagkakasala. Pero hindi lahat ng nagkakasala ay inanak ng serpente o ng demonyo o ni Leviathan physically, kasi nga wala siyang laman, wala siyang buto, kasi espiritu ang demonyo So sana, Pastor, makuha mo yan, Pastor, no? Para
makatulong sa iyo, no, kung ano talaga ang proper exegesis ng Biblia, na hindi tayo sa ating sariling karunungan lang, kasi aminado ka ng mga ganina pastor na hindi tayo dapat manahan sa ating sariling karunungan, no? Proverbs 3:5, lean not by your own understanding. Ngayon, balikan natin yung issue kung si Cain ba talaga ay anak ng Diablo or ni Satan or ng serpent or Leviathan or ni Adan. No? That's 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, balikan natin, Jewish Bible, kasi sila naman nagsulat eh. Babalik-balikan ko to, Pastor, kasi para makuha mo yung tamang unawa sa Biblia, no? Mga Hudyo na mismo nagsabi, sila ang nagsulat ng Biblia, Pastor, hindi tayo, nagbasa lang tayo. Tandaan natin, sila ang nagsulat, sila ang may karapatan magpaliwanag. Kanino nagkaroon ng sexual relation, si Adan o si Eva? Kay Adan. Sabi diyan, the man had sexual relations with Hava. Si Hava, yan si Eva, his wife, no? She conceived, give birth to Cain. Ayan. Ang mga manunulat na mismo, Pastor, tayo nagbabasa lang. Tandaan natin, Pastor, sabi mo ganina, dapat maniwala tayo na hindi tayo manahan sa ating sariling karunungan. Tingnan natin ang salin ng mga Kristiyano. Salin ng mga Kristiyano. Adam and Eve had a son. Then Eve said, I'll name him Cain. No? Tapos sabi pa dito, because I got him the help of the Lord. No? Ang Diyos ang tumulong sa kanya. Then, in what sense, in what way? Sabi ni Isaias, the Lord who formed you in the womb. So, ang nag-form pala ng tao sa sinapupunan ang Diyos. No? And then again, ayon sa mga Hudyo, si Cain is a man. Mankind. Sabi naman ng Diyos sa Isaiah 45:2, it is I who made the earth and created mankind on it. Ang Diyos, hindi na naman ang Satan. So, ito ang proper exegesis, Pastor. No? Wag natin gamitin ang sarili nating kaunawaan, Pastor. Dahil kahit ikaw, aminado ka. Aminado ka kagaya na sinabi mo, yes, sinabi sa Bible, no, na si Cain ay anak ni Adan. Sinabi mo yan eh. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Cain nga ay hindi anak ni Adan. Pastor Val ng End Time Church, your time start now, bro. Okay, maraming salamat, Sir Moderator, sa conclusion na tayo. At hindi naman natin talaga pinipilit kung hindi makita ng ating katunggali na binabanggit sa Isaiah 42:9 na ang sabi rito, in new things do I declare. So ang Diyos magdi-declare siya ng mga bagong bagay. Kaya hindi ito nabalansin ng ating katunggali kasi ang gusto niya laging mga lumang bagay lang. Sinabi ng Diyos may mga bagong bagay . So kung may narinig siyang bago sa atin, sa affirmative, may narinig siyang bago, hindi natin siya mapipilit kung parang nalilito siya doon. Pero ang Diyos nag-declare na hindi lang yung mga old things, kundi nag-declare siya na may mga new things na ipapahayag ang Panginoon. So dito, sabi niya kanina naman hindi na ba daw tayo naniniwala sa mga Jew, sa mga Hudyo? Naniwala naman tayo sa mga Hudyo . Kasi nga sabi nga sa Romans 11:25, blindness in part is happened to Israel. Kaya nga ako naniniwala ako na nasa pagkabulag ang Israel. Ang mga Hudyo nasa pagkabulag. Yes, nasa pagkabulag na kondisyon sila. Kasi nangyari din naman sa kanila ang pagkabulag . Kaya hindi tayo basta-basta maniniwala na porque sinabi ng Hudyo, tama na yan. Kasi kung nasa pagkabulag yan, di magiging pagkabulag din ang tatanggapin natin. So dito makikita natin na tinanong naman natin siya kanina na patungkol sa thy seed. Kasi hindi niya makita yung seed. Ang binabanggit talaga doon sa strong, semen. S-E-M-E-N, Siemens. Kumbaga sa Tagalog, excuse me sa nakikinig, yan yung likido na lumalabas sa lalaki, yung semen. Semen, yan yung likido na pumupunta sa ovary ng babae o sa kanilang sinapupunan, yung mga ganung bagay. Semen ang binanggit doon at dinagdag pa dyan na yung thy seed, semen, offspring, descendant, mga inapo, mga tao ito . Diba?
So galing sa semen yon, binabanggit yung diseed. Kaya doon sa sinapupunan ni Eva, may dalawang seed, diseed in her seed. So physical, yes, physical. Naging physical yun. Kasi yung semen, nabuo yan eh. Nabuo sa sinapupunan ni Eva. Kaya nga nung nabuo yan, ipinanganak si Cain, ipinakita lang ni Cain kung anong semen siya, kung anong gene, kung anong seed. Diba? Sabi ng Panginoon doon sa Genesis chapter 1, verse 10 to 11, tataglayin ng binhi ang kanyang pagkabinhi ayon sa kanyang uri. O tama, binanggit ni Strong, diseed. Yung diseed, semen, may pinagmulan yung likido na yon, likido o libido na nandun sa womb ni Mary kasi her seed in diseed. Bagamat prophecy, Last 2 minutes. nangyari kay Kristo, pero merong aktual na nangyari sa Eden. Ipinakita ni Cain kung ano ang kanyang pag-uugali at kung sino ang tatay niya, no? Kaya dito makikita naman natin, mga kapatid, yung mga bagay na yan na itong si Cain, pag ibubuod natin yan, ay makikita natin na hindi talaga siya anak ni Adan, at makikita natin yon dahil ipinakita yon ng kaniyang kalikasan, at nakita natin na si Eva ay nakipagtalik talaga sa ahas, sa hayop, sa beast, bago ito nakipagtalik din kay Adan. So yan talaga nangyari dyan, no? Kasi binanggit niya, semen eh. Yung diseed, semen yun. Okay, so nakipagtalik talaga si Eva doon sa beast, doon sa serpent. Beast kasi siya doon una eh. At merong pandaraya doon, nadaya siya, kaya sabi niya, the serpent beguiled me, dinaya siya ng maling binhi. So binhi yung pumasok kay Eva doon. At ang ibinunga ay si Cain. So diyan makikita natin na napatunayan natin sa pamagitan ng mga ebidensya sa Biblia, wala sa talaan ng lahi, hindi siya kasama doon sa mga anak ni Adan na binanggit, nakabukod kasi iba naman talaga ang tatay niya. At ang Diyos, iniingatan niya ang Biblia na huwag malihis. So hindi ipinahintulot ng Diyos yan na masama si Cain sa talaan ng lahi ni Adan kasi hindi nga anak ni Adan yan si Cain. Alam ng Diyos? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yun, kaya hindi na yan ipinasama. So malinaw po, mga kapatid, ang konklusyon natin dyan na dahil wala sa talaan ng lahi at sinasabi doon may mga anak ng dyablo, kahit mabasa naman natin yan sa Jude chapter 1 na may mga taong ipinapanganak na talagang hayop. So sana mabasa niya rin yung talata na yan, ano? Na ito'y mga kinapal na walang bait, ni hindi nga nila nauunawa, mayroong mga bagay na hindi nila nauunawa pero hinatulan nila. So maraming salamat, Sir Moderator. Car bag, sauce in hand.